Okay. So, kaya mag-create tayo ng concept, no? Gagawa tayo ng ng simple system, no? About, let's say, student grade evaluation. Kunyari, yan, no? Grade evaluation. And profiling. So, lagyan natin, no? And profiling. Okay. So, yan yun. Ito yung pinaka-concept ko. So, ang ginagawa niyan is automation ng grade, no? ng grade evaluation ng student. Kumbaga, gusto ko paglagay ko ng pangalan ng student, mangyayari lalabas agad yung grade niya. Lahat ng grade niya sa lahat ng subject niya. So, automation siya. Pwede ring profiling, no? Paglagay ko ng pangalan ng student, lalabas yung profile niya. Yung data niya mismo, yung personal data niya. Lalabas yon. Dalawa bale, mangyayari, no? Kung gusto ko siyang evaluate, lagay ko lang yung grade niya, pangalan niya, mag-a-appear lahat ng grade. Pangalawa, kung gusto ko siyang i-profile, gusto ko makita yung profile niya, lagay ko lang yung pangalan niya, labas yung profile niya. So, yun yung concept natin, no? For the purpose of this lecture. So, una, para malaman nyo kung ano yung mga data requirements nyo, para malaman nyo yung mga data requirements, i-list down nyo muna lahat ng kailangan nyo na data, na required data para magawa nyo yung concept. So, sa case natin, para magawa natin yung concept na evaluation ng grade at profiling ng student. So, meron tayong dalawang ipoproduce, evaluation and profiling. So, pag nagpo-profile ka, ano ba yung mga hinihingi natin? Ano ba yung mga sinusupply para ma-profile natin yung student? Ano ba yon? So, ilista nyo lahat yon, no? Kung ano yon. Sa case nyo, kung magpo-profile kayo ng company or magpo-profile kayo ng customer, tanongin nyo yung establishment, kung ano yung mga hinihingi nila sa customer. Kunyari, pag may bumili, no? Ano yung hinihingi nila sa customer? Pag may bumili, ano yung ini-entry nilang data? Sa case natin, profiling ng student, ano yung mga kailangan kong data para ma-profile ko yung student? Okay? So, ano ba yon? Name. Muna? Name. So, lagyan natin name. Pwede niyang paghiwalayin, no? First name, last name, surname. Pero sa case natin, iksian lang natin. So, lagyan natin name. Ano pa? Section. So, section. Pwede rin. Lagyan natin section. Profiling, Year. Year, sir. Year. Sige. Course 1. Year anong year? Year level o school year? School year. So, school year. Sige. Course 1, sir. Wait lang, profile muna. Kasama ba sa profile ng student yung school year? Oo, sir. Hindi. Pwede yan sa profile sa profile ng grade. School Diba? level, sir. Pala. So, pwede Unit, sir, unit. Student ID, sir. So, sa ano muna tayo? Sa student. So, name, address. Tama? Profile mo yung student So, kailangan mo ng address niya. Ano pa? Contact number, sir. O yan, pwede. Contact Email number niya. ng student. Ano pa? Year and section, Textmate sir. tayo yan, son. Textmate. Year and section? Pwede rin. O kaya year Age. level, no? Age, Pwede. sir. Year level, yan. Age, ilang taon na? Ano pa? Siyempre, may birthday yan. May age, So, lagyan natin Birth month. birthday. Ano pa?
program. Program? Kayo, di ba pag Yung ano nag-enroll, po, di ba pag nag-enroll kayo, pinoprofile muna kayo? May Subject sinasagot- code, sir. Student number, May sir. sinasagot na kayong QR code, di ba? Di ba? Correct. Yun yung profiling, no? Yung sinasagutan yung QR code, di ba may mga questions doon? Yes, So, sir. yun ang example ng profiling. Correct. Pero liitan lang natin, masyado marami yun. Name, address, contact number, yung level, age, birthday, ano pang gusto niya ilagay dyan? Signature. Email address. Instructor, sir. Instructor. So, email address muna, no? Hingan natin ang email address ng Sir, student. email. Okay na. So, sa grade naman, sa grade, ano mga data natin sa grade? Name. Name, Semester. anong name? O semester. Subject code, sir. Unit, Semester. sir. Unit. So, semester, meron yan, no? Pang anong Subject. semester Unit. mo kinuha yung yung subject na yon? Another is Percent. unit, no? Ilang unit yung subject na yon? Yung Sir. specific subject. Ano pa? Subject code. Ibig sabihin, anong code ng subject na yon? Di ba meron yung DMF 211, mga gano'n, no? ELE 111, that's the subject code. So, ito yung profile ng subject. Ano pa? Yes. Instructor. Instructor, sir. Sir. Unahin mo natin yung subject description. Yan, no? Ano yung description ng subject na yon? Pag sinabing description, yung pangalan ng subject, no? Course. Course. Course 1. Course 1. Yung course, Course 1. yung course, pwede yung profile ng Of course. student. Tama? Kasama Yes. sa profile ng student yung course. Yes. Sir. Ah, Sir. instructor, yan. Oras, sir. Instructor nung subject na yon. Ano pa? Final grade, sir. Final grade nung Oras, sir. subject na yon. Ano pa? Final grade ng School year subject. po. Oras ang subject na yun. So, school year, no? Kung anong school year niya kinuha yung subject na yon. Meron pa ba? Semester. May semester ba tayo? Meron. Ano pa? Ano pa? Wala na. Final grade meron. May instructor. Ano oras yung subject na yun, sir? Ilalagay pa ba natin yung day tsaka time? Pwede rin, no? Pwede, sir. Pwede. Pwede nyo Pero ilagay yung depende, day sir. tsaka time para mas detail. Okay, so sige, lagyan natin day at saka time. Huwag natin lagyan ng room. Okay na. So may nakalimutan pa. Kunyari, wala na, no? So ang next na gagawin nyo dyan is anong gagawin nyo dyan next? Hihiwalay nyo, no? Hiwalay muna natin. sir. Hihiwalay natin yung para sa profile at para sa iba sa grade. Sa grade, no? Para sa profile at para sa grade. So dito natin ilagay. This is for the profile. And this is for the grade. So yung name, saan siya? Sa profile, sa grade. Profile. Profile Ay, profile ng student. Ay, profile tuloy. Yung name is sa profile ng student. Pati yung address, no? Is sa profile ng student yan. Contact number. Age, birthday. Contact Yes, number po. is Profile kasali din, sa sir. profile. Year level. Birthday. Hindi Nasaan yan? siguro, sir. Email. Profile din ng student yan. Year level. Okay, year level. Age, birthday. Age. Teka lang, kung spelling ako. Anong age? So, age, Age. kasali yan, no? Tsaka yung birthday. Email. Birthday, kasali yan. Tsaka yung email. Imali. Semester. Semester. Kasali ba sa profile yon?
Sa grade na yan, Number sir. pa, sir. Grade na yun, sir. Ilagay Grade sa na. profile ng student. Dito siya sa grade. Anong Student semester, number. kinuha yung subject na yon. Unit. Ilang unit yung Unit. subject na yon. Ano Unit. ano yung subject code ng subject na yon? Ano yung Instructor pa, sir. Ito lang. Description ng subject na yon. Ano pa? Sinong instructor ng subject na yon? Anong school year? Final grade, sir. Anong school year kinuha yung subject FG. na yon? Anong FG pa, araw sir. yung subject na yon? Anong oras yung subject na yon? Ano pa? Ano yung final FG. grade niya dun sa subject na yon? Final grade. Yung course, saan yung course? Sa profile, sir. Sa profile. So, dito natin ilagay yung course. Ayun na. Course So, 1. anong course 1? Course lang. Nabariti. So, na-separate na natin. No? Bakit natin sineparate yan? Actually, dito, pwede na, diretso. Dito, no? Kaso nga lang, kailangan nyo i-break yan, i-normalize nyo, no? I-normalize natin yan. So, nung i-normalize yan, naging dalawang group, no? Isang group para sa profile at isang group para sa grade. Grade. Bakit kailangan Nabanggit i-normalize? Bakit kailangan i-normalize yan? Bakit nga ba, mga kapatid? Sabi nila eh. 101 na kaya eh. Masipag, no? So bakit naka-record tayo ha? Abangan niyo yung lecture na to sa sa YouTube. Ba't kailangan i-normalize yan? Para organizer. Para Yung madali, na sir. gagawin mo, Di ka sir. mahirapan, sir. Di ka mahirapan. Nabariti. Kasi ganito yan, tignan nyo ha. Sabihin natin si sabihin natin si Navarrete. Ilang subject mo, Navarrete? Ilang subject mo na bariti? Ngayon, ilang subject? 9, sir. 9, Sir, nabariti yan. So, 9. Si Padilla. Sir, pwede yung pick out. Nicolas yan, si Nicolas. si Padilla, 9 din, no? Pick At out ng saka pick out. tsaka si Tayam, 9 din, no? Lahat kayo tigna 9. So, kung ilalagay ko yung 9 subject dito, mismo, ni Navarrete, dito, no? Ilang beses kang ilalagay yung pangalan ni Navarrete? 9 yung subject niya. 9 din, sir. 9 din. Okay, tama yon, no? Kasi 9 yung subject niya eh. Itong SEM lang ito pinag-uusapan natin eh. Paano kung yung buong ACT. So, magkakaroon si Navarrete dito ng 9 entry kasi 9 yung subject niya. Tapos, Tama, pag sir, nilagay tama. ko si Nebria, magkakaroon din dito si Nebria ng 9 entry at 9 subjects. Tapos pag nilagay ko si Maestrado, 9 Maestrado at 9 different subjects. So nilagay ko na silang tatlo. Tama, sir. Ilan na laman itong Yes. database na to? Nasa na, sir? 27. 27, no? Galing. Tigna 9 yung bawat isa, no? Tigna 9 na pare-parehong pangalan, pero iba-ibang first one. subject. So, ang concept niya, kaya natin hiniwalay para maiwasan yung redundancy, hindi pa ulit-ulit na entry. So, ngayon, nung binrake natin into 2 groups, ni-normalize natin, sinigurado natin na hindi ka magkakaroon ng parang magkakaparehong entry with respect doon sa name o sa student. So nagkaroon tayo ng dalawang group, isang profile at isang grade. So kung ilalagay ko yung pangalan ni Nebria, dito ko lang ilalagay yung pangalan ni Nebria sa profile. Isang entry lang 'yon. Ilalagay ko yung grade ni Nebria, dito ko lang siya ilalagay sa grade. No? Yung siyam na grade niya, nandito, sa grade.
Pero yung pangalan, profile ni Nebria, nandun sa profile. Isa lang. Hindi ko siya inulit-ulit. Unlike here, uulit-ulitin mo yung profile. Kasi one profile per every subject. 9 subjects yun. So dito hindi na. So isang profile na lang ni Nebria. At andito yung 9 subjects niya. Sentro kaya ay Navarrete, no? Isang profile na lang dito yung laman, si Navarrete. At andito yung subject ni Navarrete. Dagdagan pa natin ang isa kay Nablo. So, isang profile ni Nablo at 9 subjects si Nablo. So, ilan ang laman ng profile? Isa. 7. Tatlo, mga gunggong. Oo. So, Si Navarrete, si Nablo, at saka si kung sino man yun, 3 yan. Ilan laman ng grade? kini. Ilan laman ng grade? Grande. 27. Tama. 27. 27, no? Ang laman ng grade. So, ilan yung kay Navarrete. Nablo? Ilan yung kay Nablo doon? Siyam, sir. Siyam. Ay. Nuibi. 9 yung kay Nuibi. Nablo ron. So, tama. 9. Nuibi. So, ang gusto ko makita yung kay Nablo na grade, saan ako pupunta? Sa grade. Tama. Kukuha ako ng siyam. Tama ba? Mga kapatid. Yes, sir. Yes, no? Akala ko nag-brown out na sa inyo. So, tama yun. Ang question doon, yung bang kinuha kong siyam, kay Nablo ba yun? Hello, Mike Tess. Oh, Kay sir. Nablo ba yun? Check. Oh, sir. Paano ka Tama, nakakasiguro? Opo, tama. Paano ka nakakasiguro kay Nablo yung kinuha kong siyam? 27 yan. Kumuha ka sa isa. Ano, sir? Sa pamamagitan, sir, no Hindi profile. lang grade. Ha? Paano mo i-connect yung profile dito sa grade mo wala namang relationship yan. Walang logical relationship yan. Oh. Paano ngayon yan? Student number, sir. So maglalagay kayo, pag nag-break kayo, pag nag-normalize kayo ng data requirements, sisigitan nyo ng isa pang field, isa pang requirements na hindi hinihingi ng company, no? So kailangan niyo yun para ma-relate nyo yung dalawang file, yung dalawang database. Para ma-relate natin yung profile tsaka yung grade. Bakit? Kasi galing sila rito. So, isang data requirements. So, pinaka-the best, sino nag-suggest nun? Student number, sir. Student number. So, kung may student number si profile, dapat si grade, meron ding student number. Galing mo. So, para pag, kunyari, gusto kong makita yung grade ni Nablo, ang gagawin ko, hanapin ko si Nablo sa name, tapos hanapin ko yung student number ni Nablo, pupunta ka dun sa grade, imamatch ko yung student number. So, kung sino yung may pare-parehong student number, siyam yun yung kay Nablo. Nuggets? Yes, sir. So, PM. ganun gagawin nyo, ha? Yes, sir. Requirements nyo. Opo. So pag na-normalize nyo na, di ba, naka-normalize na, yan na yung normal form. Ito yung abnormal, no? Pero, unang step, gawin nyo muna yung abnormal. Lista nyo muna lahat ng kailangan. Tapos, second step, i-break nyo into normal form. Paghiwa-hiwalayin nyo yung nagkakos ng paulit-ulit na entry. So, sa case natin, nagkaroon tayo ng dalawa, no? Yung Yes, ninormalize sir. natin. Nagkaroon tayo ng dalawa. Yung isa, pinangalanan natin profile. Yung isa, pinangalanan natin grade. So, naging dalawa. Tama, sir. So, ang next step dyan is i-convert nyo into database structure. No? So, itong part na to, ang ginagawa nyo rito, nagno-normalize kayo. Normalization. Lagyan natin. Yan, ha? Yan ang ginagawa natin dyan.
So, pag na-normalize nyo na, magkakaroon na kayong 2 o 3, minsan 4 na file yan ang lumalabas dyan. Each file, gagawa nyo ng ano, ng structure. Database structure. Ngayon, yung database structure na yun, yun yung gagamitin natin para ma-create natin yung ano, yung DBF file, no? Pagdating sa programming. So, itong part na to, gagawa tayo ng database structure. Sa database structure, isusupply nyo yung field name na gagamitin nyo. Tapos, anong type ng field. Tapos, yung laki ng field. At saka yung kung may decimal yung field. Okay? So, ano ba yung field? Yung field ang smallest element ng record or ng database. Okay? So, ang tawag dito, database structure. So, pangalanan na natin, no? Gawin natin green. Pangalanan natin to, database structure. So, paano nyo kukunin yung field? So, ang gagawin natin una is yung profile. So, it is para sa profile ito. Okay? So, para sa profile to. Anong field name ang gagamitin nyo? Kahit anong pangalan, pwede. Okay? Kay Nabariti, sir. Hindi. Hindi pangalan ng student. Tama ka na, Lawrence. Pag kinonstruct niyo yung database structure, hanapin niyo yung field name, titingin kayo doon sa requirements. Kunyari, student number. So, yan yung field name. Yun yung ilalagay niyo rito as field name number 1 para sa profile DBF. Pero, hindi niyo pwedeng gamitin yung buong student number kasi sa pagpapangalan ng field name, meron niyang requirements. Walang space at saka hanggang 8 character lang. So, kung titignan niyo si student number is sobra sa 8 character at merong space. So, kung ikaw ang magkikreate ng field name for student number, anong magandang ipangalan dyan? Para ma-meet mo yung requirements. Ano ipapangalan mo sa student number as field name? Tayam. Tulog na. Yes, sir. Yes, sir. Tulog na yung kausap ko. Ano magandang pangalan? So, pwede ko pangalanan ng ano yan. Kunyari, stud, no. No? As in, student number. Pwede yon. Wala bang Galing, sir. space? Walang space. Lumagpas ba sa 8 character? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hindi lumagpas sa 8 character. So, yung field name ng student number ko para sa profile ay studno. Okay? Yung name. Ano maganda yung pangalan? Pwedeng name na mismo kasi hindi naman mabibreak yung requirements eh. Yes, sir. 4 character lang yan eh. Di ba? Kasi, address. Pwede ba buong address? Pwede, sir. Pwede, no? So, ADD, Kasi 7 lang eh. Okay. Contact, pwede rin. O, yan Pwede ang rin, sir. name ko. Year level. Ano sir, pwede yan sir ano? YRLBL. Tapos level. Y, R. YRLBL. YLBL. Pwede yan. Year level. Age, pwedeng diretso na, no? Yes. Birthday. HBD. HBD. B-Day. Pwede rin. Age, BD. happy birthday. Yan. HBD. To you. Tinatatan. No? HBD. Email, pwedeng buo na email. Pwede. Course, pwede rin Course. buo na yung course. Pwede yan, course 1. Pwede yan kay course 1. Ngayon, Of course not. yung type. Sa database, 3 lang yung data type.
So, gagamitin nating file, software, no? Tatlong data type lang ang available. Character, numeric, tsaka date. Okay? So, dito, i-define yung data type ng student number. So, ano ba yung student number? Character, numeric, or date? Numeric. Sir. Pwede siyang, Numeric yun, sir. Numeric. pwede siyang numeric, pwede siyang character. Ang gagawin nyo, Oath na lang, sir. titignan nyo kung paano in-entry yung student number. Kung paano inilalagay yung value ng student number. Kunyari, maestrado, ano yung student number mo? Dire-diretso ba puro 2024, number? 2024, 22. may dash ba sa gitna? Meron, sir. Oh. Paano yun? Yung dash is a character. Pwede yan, sir. 2024-22. Pag ang data mo is 2024-22, ano yun? Numeric o character? Character. Character yun, no? Kasi combination ng character at numeric is equal to character. Okay? 2022 is numeric combined with dash, which is character. So therefore, character yung 2022 dash 22. Kasi combination ng numeric at ng character. So ang data type nun is character. So therefore, ano yung student number? Numeric, character. Character. Sa case natin, ha? Kasi merong iba, ang entry ng student number, dire-diretso sa ibang school, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pwede natin considered as numeric yon, no? Tama? Tama, sir. Tama. Pero, titignan nyo rin yung gamit, yung function, saan ginagamit yung student number. Yung student number ba ginagamit yan sa computation, mathematical computation? Hindi naman, no? So, pwede rin natin i-consider na yung dire-diretsong number, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, is a character. Figure. Kasi walang value yun. No? Figure lang yan na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede rin siyang maging character. So, para safe, tignan nyo na lang. Kung merong additional character dun sa entry, i-character nyo siya. Pag wala nang additional character, pwede siyang numeric. So, dito sa atin, gawin natin character. Lalagyan nyo lang dyan C. Okay? Ano yung width? Yung width, yun yung nagdi-define ng maximum allowable number of characters para maging laman ng studno. Maximum number of character. Kung numeric yan, maximum number of digits. Okay? Kung numeric, maximum number of digits. So, dagdagan natin yung profile natin. Kunyari dito, lagyan natin ng allowance. Okay? Yun! Sana all! So, siyempre dito, mayroong allowance. Yan. Okay? So, yun yung profile. No? Magkano ba allowance itong taong to? Buksan ko lang yung pangalan niya, labas yung allowance niya, kita natin. Okay. So, balik tayo rito. So, yung width, yung nagdi-define yung maximum number of character ang allowed. Kunyari, nilagay ko dyan 5. So, anong student number mo, maestrado? 2022? 2024-22. O, ilang character yon? Dalawa, sir. Kasi dalawa yung dash. Hindi, ilan lahat yun? Bilangin mo. 2024 dash dash 22. 8, sir. 8. 8. Tama. Pag nilagay ko dyan 5, hindi mo ma-entry yung 8. Kasi nakalagay sa width mo, 5 lang. So, titignan nyo yung pinakamahabang entry, no? Ng student number. So, to be safe, mag-10 ka na. Hanggang 10 characters. Okay? To be safe. Kasi pwede kong 5 ilagay dyan. Kaso nga lang, pag 5 yan, pag in-entry natin yung student number ni maestrado, invalid yun. Kasi sobra siya dun sa width na 5.
tatanggapin yun kasi idadrop niya yung sobra. So, mali na yung student number niya. Magiging kulang. Oo. So, to be safe, gawin ko siyang 10 or 11 or 15. So, anong trip nyo? Trip kita, sir. Trip mo ako, infinity yun. Ikaw, Miss Angelica, anong number mo gusto? Tulog na. 7, Phone. sir. 7? Kapos pa rin nyo. 8 nga yung kay Maestrado eh. So, ako, ako na lang mag-iisip, 15. Salamat. Ano yung decimal? Yung decimal, yung allowed decimal number. Lalagyan nyo lang yan if yung data type nyo is numeric. So, happen, yung student number is a character type with 15 with, walang decimal yon. So, blanco nyo lang yan. Okay? Next. Name. Anong type yan? Numeric, character. Character po. Character, letter C. Ilan ang with niyan? Usually, nilalagay niya 25. Kasi pati apelyido, di ba? Pangalan, middle name, tsaka apelyido eh. So, 25 characters, kasya na yon. Address, character numeric. Character. Character yan, although may number yung address, pero may combination siya ng character. Kunyari, 1, 2, 3, no? 1, 2, 3, A1 is street. Diba? So, 1, 2, 3 is number, yung A1 is character. A1 is street is character. Kaya naging character siya. Lagyan natin 50 characters. Bakit? Ang haba minsan ng address. Contact number, numeric o character? Mary. Numeric. Character. Numeric. Numeric. Paano ba? Numeric. 0917 o Numeric, sir, 931-3733. Numeric, tama. Pwedeng numeric. Pero yung nature ng contact number, ginagamit din sa mathematical operation. Hindi naman eh. Di ba? Hindi, sir. Yes, sir. Hindi po. Hindi naman siya ginagamit sa mathematics. Hindi naman natin ina-add lahat ng contact number eh. Binibilang, okay. Pero ina-add mo ba lahat? Hindi, no? So, pwede ko siyang gawing character. Para pwede ako maglagay ng dash. Tapos 11. 15 o kaya 11. Pag 11, kasama na yung 0917, no? Dire-diretso. So, next. Ano ito? Year level. Numeric character. 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 Ilang ang with? Character. Ilang with? Ilan ang with na gagamitin natin? 10. Kahit Bakit? ano lang, sir. Kahit, 10. kahit 5 lang yan. Bakit 5? Mga 10, sir. O bakit 10? Kaya 2024, Hindi, 2025. year level to eh. Di ba? Ang possible entry ng year level is first year. So, kung word yan, kasi character, di ba? Di 1, ST, Y-E-A-R. So, 7. Tama? Fourth year. 4-T-H. 4-T-H-Y-E-A-R. Fourth year. Tama? So, 7 rin. Third year, 7 rin. First year, second year, third year, fourth year. So, 7 character yon. So, pwedeng inilagay dyan 7 plus space 8. Okay? Ngayon, kung ang entry ng year level is 1, 2, 3, 4, year level 1, year level 2, year level 3, year level 4, hindi pwede mo hindi gamitin yung 8. Ano gagamitin mo? Ilan lang? 1. 1 lang. Pwedeng 1. Ang entry mo lang 1, 2, 3, 4. Pero kung inward, dapat mag-8 ka. Para makater mo yung word na 1ST space Y-E-A-R. First Included, sir, yung mga space tsaka yung mga dash. Ganon, ganon. Included yung Pag space, lang. dash, comma, included yun, ha? Lahat. Okay, thank you. So, 8 ang nilagay ko kasi may space. Age. Character numeric.
Numeric, sir. So, Numeric, sir. daw. Ilang with? Character, sir. Pwede rin character. Ilang with? Dalawa. Dalawa. Pag dalawa yan, ano yung pinaka-maximum age na pwedeng ilagay? 99. 99. 99. Okay. So, dalawa. Paano kung 100 years old? Tatlo na yun. Wala na nag-aaral ganun sir. Wala na ba? Okay, sige, di dalawa. HBD. Characters. HBD is birthday, no? Si Numeric. database, meron siyang tatlong data type. Character, numeric, tsaka date. So, kung ang entry niya is date, ilagay na agad D. Automatic yung magkakaroon ka ng 8. Bakit 8? DD, tsaka yung 4 para sa year. Okay? Kaya naging 8 yun. So, D siya. Email. Character yan. No? Character yan. So, ganyan rin natin 25. Minsan mahaba yung email. Course. Character din yan. Ilang with? Mga 15. Paano ba natin i-entry yung course? ACT, BSBA, 4 yun. AB, Polsci, 7 yun. Nursing din, sir. ED, 4 yun. BSN, 3 yun. So, ilang with gagamitin ko? Mga 10. 8 or 10. So, mag-10 na tayo. 10. So, allowance. Amount yan. Di ba? Currency yan, allowance. Magkano yung allowance, no? So, ano siya? Character, numeric, date. Numeric. Numeric. Ay, So, ilang with? numeric. Ilang with? 6 sir. Kung 6 yan, ibig sabihin yung allowance mo 6 digit, no? Gayaman, okay? 6 digit ang allowance mo. Sige, 6. Ilang decimal? 2. Numeric ka, especially currency to, amount. So, dapat meron kang decimal. Para makater mo yung, kunyari, magkano allowance mo? 150.75 cents. Diba? Yung 75 cents, yun yung decimal. So, kung 6 to, ibig sabihin yan, yung dalawa dyan para sa decimal entry. So, meron kang 4 para sa whole number. So, ang maximum allowance mo dyan is 9,999.00. Kung 6 yung with mo. Tama? Tama. So, pagtapos na, so, ito na siya. Ito yung database structure natin. Para saan? Para saan tong database structure na to? Para sa profile, no? So, papangalanan nyo. Anong pangalan? Maganda yung pangalan dito sa structure na to. Sa database na to. Kahit ano pwede. Pero kung ako magbibigay ng pangalan dyan, papangalanan kayo ng stud o S-profile, no? Papangalanan ko sa sprofile.dbm. So, .database. Okay? So, itong file na to, which is sprofile, ang extension name niya is .dbm. Ibig sabihin ng database file siya. Ang laman niyan is yung content nitong mga field na ito. Na? So, next. Yung grade naman. So, dito natin gawin sa baba. Dito tayo sa baba, no? Para sa grade. Kulayan lang natin to para masaya. Yan, no? Para hindi kayo malito. Yan. So, sa grade, ito yung aking mga, data requirements. So, etong dalawang to, yung student number, tsaka yung student number ng grade, dapat pareho ng field name yan. Okay? Kasi yan yung pinaka-primary key. So, yung dalawang yan ang nagli-link, nagre-relate sa dalawang database na ito.
profile tsaka grade. Kaya dapat kung yung field name ng student number sa profile, yun din yung field name ni student number sa grade. So ano ngayon ang field name natin? Ito, no? So yan din yung field name ng student number sa grade. Okay? So next, semester. Anong magandang field name gamitin? Sem? Sem? Sem. O sem na lang. Units. So pwede, unit mismo. Subject code. Anong field name pwede dyan? Subcode. S-code? S-code o Opo. subcode? Subcode. S-U-B-C-O-D-E. O yan, Opo. sakto ba? O pito. Tama yan. Pito lang subcode. sir. Ano pa? Description. 1, 2, 3. Sobra. So, ano to? Des. SC. Yes, C. Pwede na to. Desi. SC, no? Description. Pati yung instructor, sobra rin. So, ano yan? I-N-S-T-R. Instructor. Tapos, school year. SY. Pwede ko nang gawing SY yan. Time. So, pwede na rin buong time. Day. Pwede na rin. Final grade. So, FG. ito. FG. Ayan. Ati. FG, no? F grade. FG, tama to. Parating gutom. Parating gutom, no? FG. Next. Anong type? Anong type ng studno? Kung ano yung nilagay nyo dun sa kabilang database, ganoon din yung dito. Pareho yan pati with. Okay? Dapat parehong-pareho sila. So, character at saka 15. Semester. Character yon, no? So, ilang with? Dalawa lang entry niyan eh. Pwedeng 1 ST at saka 2 ND. Ibig sabihin ng first sem, second sem. So, ilang with? 3? 5? Pwedeng 5 pero hindi bumaba. 7. Pwedeng 5 pero hindi dapat bumaba sa 3. Bakit? Kasi 1 ST 3 yon. 3 character yon. 2 ND 3 din yon. So pwedeng 5 pero hindi bababa sa 3. So anong gusto nyo? 7. 5. 5, no? So next, unit. Numeric yon. Bakit kayo ginawang numeric? Kasi minsan sa evaluation, di ba, binibilang yung total number of units mo na nakuha. Kasi pagbagsak ka 0 unit yon. Pagpasado ka, yung unit ng subject. So, numeric siya. Ilang with? 2. 2 o 1? 1 lang, Sir. sir. 1 lang. 1 lang, sir. 1 lang Kasi kasi nine. usually 3 units na 3 units, 6 units. No, wala namang isang subject na 12 units. Ano yun? 12 hours a week. So, wala nun, no? So, next. S-code. So, character yon. So, ilan lagay natin? 7? Bakit 7? Kunyari, DMF 111. 6 yun. Plus yung space. So, 7. Kaya nilagay ko 7. Description is character. Mahaba yan. Gawin natin 50. 50 words, no? Lalo na yung isang subject na, no? Application, development, and emerging tools. Haba nun. Ilang character yun? So, para sigurado, lagay ko na 50. INSTR. Instructor. Pangalan ng teacher, ang laman yan. Ano yan? Character, numeric. Character. Tractor. Character. Oh, tractor. 25. 25. pa. Okay. School year. Character, numeric. Character. Tractor. Character. Ilan? Sir. Ilan? 10. Ay, 10. 10 mo na, sir. 10. Kasi 20, kanyari ngayon is 2025
9-2026. So, ilan yun? 9. 9. Pwedeng 9 Nine. or basta 9 pataas. So, ilalagay natin? 10. Okay. Pasok yon. Time. Character numeric. Numeric. Character. Character. Sa database, character yan. No? Character. Okay? Ilan ang width? Ilan ang width niyan? 5. 8. Hindi ah. 5. 4. 5. Kunyari ano, Lima. kunyari Lima. nagsimula ka ng 12 hanggang 4. 12:30. O, ilan yon? 30. So, kasi 12. So, 1, 2, tuldok, 0, 0. Ilan na yan? 5. Di ba? 5. Das. 5. 5. Das 5. 12. Lima. 5 ulit. Oh, May sir. das ka pa. Di 11. 11. 11. Kasi kunyari ito yung 12, sir. entry, di ba? Kunyari ito yung entry. Oh, 12:30 to, ay mali. 12 12, to sir. Pwede ng 12:30. Oh, bilangin niyo yan. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nga, no? 12 to 12:30. Oh, ayan oh, subject mo kalating oras lang, no? Recess. Okay. Next, day. Character numeric. Okay. Character. 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 So, ilan? 1, 2, 3, 4, 5. Bakit Five. 5? Kunyari yung MWF, no? Monday. So, Yes. M, dash. Number 2 na yon. W, 3. Dash, 4. F, 5. So, 5. So, pwedeng 5 pataas. Huwag lang bababa sa Yeah. 5. So, gawin na lang natin 5. Sir. Final Yes, sir. grade. Character numeric. 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 Numeric yan. Numeric, sir. Kasi ang mga Numeric. grade nyo is, di ba, ang Final grade lang naman yun, sir. ang presentation ng grade nyo is ano 1.75. Sa numeric yan. Kasi Yung may mga decimal. tatlo. So, Tapos may ilan? decimal. Tatlo, sir. So, Tatlo. dalawang decimal. Sir. Yes. Tama? So, meron pa? So, wala. Yes. Ano? Yes, yes, yes. Ang pangalan ng database na to ay... Ang pangalan ng database na to? Profile. Ano maganda yung pangalan dito? S-grade. S-grade. Student grade. So, S-grade. Okay? So, S grade. So, tapos na siya. Tapos na yung data requirements nyo. Okay? So, Ganyan lang, sir. ulitin natin, no? Una, ilista nyo muna lahat. Tapos pag nalista nyo na, i-break nyo into, i-normalize nyo, no? Tanggalin yung nagkakos ng pare-pareho. Pag-iwahiwalayin nyo, para hindi kayo magkaroon ng multiple entry. So, nung hiniwalay natin to, nagkaroon tayong dalawa, no? Pinangalanan natin profile tsaka grade. So, ito yung requirements ng Yes. profile, no? Name, address, so on and so forth. Hanggang allowance. Yung grade naman, semester unit hanggang final grade. Ngayon, nilagyan natin ng extra field para sa primary key, no? Kasi hindi marirelate yung dalawang yan kung wala kang primary key. Kailangan natin i-relate dahil galing yan sa isang data requirements. Ito. So, after yung ma-derive, no, ma-normalize, gagawin yung structure. Database structure. Susupply niyo yung field name, field type, with, tsaka decimal. So, yung data structure ng student profile, ito. At yung data structure ng student grade, ito. So, pag nagawa nyo na yung structure, pangalanan nyo na anong pangalan ng database. So, pinangalanan natin S-profile. Ang kabila, pinangalanan natin S-grade. Question?
Nuggets? So, Okay. ganyan yung gagawin niya sa data requirements. After that, Okay, sir. i-entry na natin yan sa computer using DBase 3+. Okay? Question? Wala, no? So, try nating A.